Brother Owen, magandang gabi. Ibig bang sabihin sa Hebreo 10:29, ang tinutukoy na espiritu ng biyaya, ang Panginoon natin? Opo, yung Panginoong Hesus po ang tinutukoy dyan sa Hebreo 10:29. Di ba kung magbabasa ka sa ibang salin, makikita mo sa ASND, Banal na Espiritu, mali ba yung salin ng ASND, Brother Owen? Alam niyo po, unang-una huwag po tayong huhusga kung mali man o anumang pagkakasalin. Ang kailangan lang po natin, uunawain po natin. Bakit po natin kailangan yun? Kasi nga po, para magkaroon tayo ng kaunawaan sa ating binabasa. Kasi po, kung tayo magsasalita na mali itong salin na ito, ginagamit ito ng demonyo, para na lang po tayong humahatol. Ano ho? So, iwasan po natin ang mga ganung bagay para hindi tayo mahatulan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, unawain po natin. Ano ho? Sapagkat ganito ang bili ni Apostol Pablo sa mga kapwa nating mananampalataya. Ano po? Nais kong basahin ang mga sulat na ito. Ano ho? Sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma 12:3, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga po, mag-ingat po tayo. Ganito pa lang sa pagsasalita natin, ito ba'y mali? Oo nga po, ito isang bagay na pag-aaral talaga po ng salita ng Diyos. Kasi karamihan sinasabi, mali ang salin na yan. Ginagamit ng demonyo yan. So doon tayo iiwas sa mga ganung mga tao na kung saan ang pinapahalagahan lang yung kanilang gustong sabihin. Diba? At may mga tao na, ang gusto ko lang, ang salin na Biblia ay KJV. Mayroong mga ganun. Ang gusto ng iba, MBB. May ganun di ba? Sa atin, dito sa ating channel, lahat ating inuusisa. Susuriin po natin. Ngayon, kung binasa natin ito, magbasa pa tayo ng ibang salin para maunawaan natin, di ba? So, ganito po ako, magpaliwanag, na hindi nanggagaling sa aking kaisipan. Di ba't pag nagbabasa tayo, inuunawa natin, katulad po nito sa isang salin, magbasa pa tayo. Hindi ito masama na magbasa ng iba't ibang salin kasi kinukuha natin yung tamang unawa. Katulad po nito, dito pa rin po sa Roma 12:3. Nagbasa tayo ng ibang salin, ASND. Di ba? Ano naman ang sinasabi dito sa kasulatan? Sa mga sulat pa rin po ito ni Pablo. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti. O nakita po ba niyo yung salitang suriin ninyong mabuti? Ang inyong kakayahan. Kasi may kakayahan tayong unawain ang nakasulat para hindi tayo dumating o humantong sa maling pangunawa o paghatol, kasi darating yung paghatol kasi pag nagkaroon ka ng maling pangunawa. Ulitin natin ha, sabi po dito, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kaya ho dito, katulad po natin, kapag tayo po ay nakikinig ng aral at turo ni Kristo, di ba't nagkakaroon tayo ng pananampalataya? Kinokorek tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya dito, inaalagaan natin yung ating kaisipan. Nang sa ganun, hindi tayo humatol. So kaibigan, salamat sa iyong tanong kasi binibigyan natin ng pangunawa ang mga bagay nito. Katulad po ninyo, natutuklasan na ninyo na yung Hebreo 10:29, sa halip na banal na espiritu yung naisulat, hindi na dapat tayo humatol doon, kundi unawain natin na ang tinutukoy pala na espiritu ng biyaya ay ang ating Panginoong Hesus, di ba? Dahil nga, bakit naman nagkaroon ng banal na espiritu sa ibang salin? Katulad po nito, bumasa tayo dito, binigyan tayo ng pangunawa. Kaya kung babasahin natin yung Hebreo 10:29 CSND, bakit naman dito sa halip na espiritu ng biyaya, ang nakalagay naman po ay banal na espiritu? Kung itong tinutukoy po, kaya yung iba pinagdidiinan banal na espiritu.
alin ang tamang unawa? Yung tinatawag na espiritu ng biyaya ay si Kristo. Di ba? Ayon po dito sa ating napag-aralan, malinaw naman po yung espiritu ng biyaya ang tinutukoy ang ating Panginoong Kristo. Kaya sa pagkakasalin po, nagkakaroon po ng ibang pangunawa. Ngayon, bibigyan kita ng idea kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga salin. Ito, ipapakita ko lang sa iyo ha. Idea lang ito, kung paniniwalaan mo, hindi nasa inyo po. Kasi ito yung ating aalamin sa bawat version. Ipapakita ko po sa inyo. Dito po sa mga version, 5 ito, no? Maraming version, pero may 5 lang akong ipapakita sa inyo kasi dadamihan natin. Mauubos po yung oras natin sa discussion, ano? Dito lang sa 5 ito, meron ng kayong idea. Unang-una, ADB. Pangalawa, ASND. Tagalog ang Biblia. Magandang Balita Biblia. At KJV. King James Version. So dito may salitang Espiritu Santo. So sa lahat ng ating mababasa na kasulatan, magtataka kayo, bakit dito sa ASND 0 yung salitang Espiritu Santo? Samantalang sa ADB may 91, Espiritu Santo. Ito po ay na-release noong 1905. Ito yung kauna-unahang Tagalog na naisalin. Itong ang dating Biblia. Diba? Itong 2014 ASND, wala kang mababasa, lumang tipan at bagong tipan, yung salitang Espiritu Santo, 0. Wala kang mababasa. Ano? Sa Tagalog ang Biblia, Espiritu Santo, 89 words. Na-release ito noong 2001. Sa Magandang Balita Biblia, Espiritu Santo, 101. Dumami, di ba? Kaya ang isipin natin, ano ba yan nadagdagan? Di ba sinasabi ng kasulatan, bawal bawasan, bawal dagdagan. Totoo po yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo, para tayo ay hindi humantong sa dagdag at bawas, unuwain natin ang ating binabasa. Malinaw po ba? So itong MBB na i-release noong 2005. 4 na taon ang nakalipas sa pagsasalin sa Tagalog ng Magandang Balita Biblia, yung salitang Espiritu Santo, yan po, naging 101. Bagamat dito sa English, na-translate po ito sa King James Version, na-release po ito ng 1769, Holy Ghost ang na-translate sa English yung salitang Espiritu Santo. Nakita po ba ninyo? At itong KJV na Holy Ghost, malapit doon sa Tagalog ang Biblia. Halos magkaparehas po yung salita dito na na-translate 89 at doon sa KJV 89 din po. Ano? Yung Tagalog ang Biblia at KJV halos parehas po. Ano? Kaya ngayon mga kapatid, ganyan natin uunawain. Katulad po nito, ibig sabihin ba yung ASND, mali ba ang pagkakasalin niyan? Hindi po tayo magkakaroon ng ganung kaisipan na mali. Ang problema lang po, bakit wala? So wag natin problemahin kung wala. Ano? Ang kailangan natin unawain, kasi nga po mayroong salitang banal na espiritu. At ngayon, para magkaroon tayo pa ng idea sa salitang banal na espiritu, meron naman po akong ipapakita sa inyo. Ito po. Yung salitang banal na espiritu, meron pong 192 sa bagong tipan. Ito po ay matatagpuan doon sa version po ng ASND. Ano? Ito ay makikita rin natin yung salitang banal na espiritu sa lumang tipan, pero isa lang. Yan. Lumang tipan, may salitang banal na espiritu, iisa lang yon. Ganun po natin titingnan kung bakit isa sa lumang tipan at sa bagong tipan napakaraming salitang banal na espiritu. Kaya nga po dito sa ating pong pag-aaral ay hindi tayo para humatol kung mali o tama, kaya kailangan natin ng pangunawa doon sa ating binabasa. So yan ang idea na ipinapakita ko po sa inyo. Bakit ko pinakita ito sa inyo? Kasi nga po, wala tayong makikitang Espiritu Santo dito sa ASND. 0. Lumang tipan at bagong tipan. Kaya ito pa ang isang idea na gusto kong ipalam sa inyo. Kaya marami pa rin po nagkakamali dito sa salitang Espiritu ng Diyos. Ipapakita ko rin po sa inyo itong Espiritu ng Diyos. Yan. Diba? Yung salitang Espiritu ng Diyos, dito muna tayo sa unang version. ADB, merong 29. Yan ang mababasa mo sa ADB.
Pero yung salitang Espiritu Santo, 91 ADB. Kaya yung iba nagkakamali. Yung bang Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo, magkaiba ba o iisa? Isosurvey natin sa mga tao ngayon. Kung tayo may panahon na mag-survey po tayo, kasi ang karamihan ng paniniwala ng iba, yung Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo, iisa daw yan. O, di ba? So, tingnan po ninyo, Espiritu ng Diyos, sa SND, 29. Tagalog ang Biblia, Espiritu ng Diyos, 30. Magandang Balita Biblia, Espiritu ng Diyos, 30. KJV, Spirit of God, 26. Napansin po ba ninyo? Pero kung tutuusin, ito daw yung malapit sa pagkakaasalin sa English, yung KJV. Meaning, kung 226 yung salitang Spirit of God, dahil ang ating napag-aralan dito at natuklasan natin na yung Spirit of God tumutukoy kay Kristo. Malinaw po ba? So ngayon, iyan ay ideya ko lang po sa inyo mga kapatid. Para kung magbabasa kayo, iyan ang inyong matatagpuan sa loob ng kasulatan. Kung ang ADB version ang iyong binasa, kung maghahanap ka ng Espiritu ng Diyos, 29 words lang po ang makikita po natin sa Luma at sa Bagong Tipan. Ano ho? So, salamat at nagkaroon kayo ng idea. Ngayon, balikan po natin ang tanong na ito. Para maintindihan natin ano po, ang mga bagay na yan, itong banal na Espiritu, meaning, pag binasa mo naman ng buo ang pangungusap dito sa ASND, kasi nga ito nagiging paraphrase. Kaya nga para hindi tayo magkamali, yung tinutukoy dito sa 1029, hindi po banal na Espiritu, kundi tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Bakit? So, kung i-compare natin, punta tayo ng ADB, Tagalog ang Biblia, at saka Magandang Balita Biblia. Tingnan natin isa-isa mga bagay nito, para makita natin yung malapit na kahulugan doon sa ating uunawain patungkol po dito, kung talagang banal na Espiritu nga ang tumutukoy dito, para hindi tayo magkamali. Pero ang pagkakaunawa natin, naalaman na natin na yung Espiritu ng biyaya ay si Kristo. Ngayon, dagdagan natin. So, meron na tayong isang ADB, ipasok natin si ADB. O, napansin ba ninyo? So, dito makikita natin Espiritu ng biyaya. Malinaw po ba? So, idadagdag naman natin yung Magandang Balita Biblia. So, isingit na natin. Makikita natin dito, mahabaging Espiritu. Nakita po ba natin? Yung mahabaging Espiritu, tumutukoy yan kay Kristo. Kasi yung hinamak po, di ba? Yung anak ng Diyos. Malinaw naman po. Yun ang hinamak ng mga Hudyo. Ang tinutukoy na hinamak ng mga Hudyo, yung anak ng Diyos, tumutukoy doon sa mahabaging Espiritu. So idagdag natin yung Tagalog ang Biblia para magkaroon pa tayo ng idea. Ano naman sabi po dito? Nakita dito, Espiritu ng biyaya. So malapit po doon sa binasa natin sa ADB. Kung pupuntahan natin yung KJV, isingit na natin kung kasya pa ano. Kasi para sa ating paglago sa pangunawa. O ngayon, kung kasya pa. So hindi na kasya, mag-aalis lang tayo ng isang version ADB. Ipasok po natin ang KJV. So yan. Ang nakalagay po dito ay Spirit of Grace. So makikita po natin dito, wala pong Holy Spirit. So ang talagang malinaw sa atin, dito sa ating pinag-aaralan, mula do sa tanong po ng mga kaibigan natin, at nagtatanong, at nagsasaliksik, malinaw na po na hindi po banal na Espiritu ang tinutukoy, kundi yung biyaya o Espiritu ng biyaya ay ang ating Panginoong Hesukristo. So malinaw po ba? Ngayon, tungo tayo sa sunod na katanungan mo. Dahil ito yung gusto mong itanong, basahin ko po. Tanong ko, Brother Owen, ang Panginoon ba ay totoong Espiritu nang umakyat siya sa langit? Noong nagbalik siya sa dati niyang kalagayan, gaya ng sinabi mo. Kasi kung totoo nga na ang Panginoon ay Espiritu noong umakyat siya sa langit, marahil tama ka kung ganon nga. Masasabi natin siya ang Espiritu ng biyaya sa talatang iyan. Kung hindi naman, magiging tama yung ibang salin gaya ng ASND
ang espiritu ng biyaya ay ang banal na espiritu. Ngayon, bigyan po natin ng paglilinaw. Meron po akong babasahin na ganito. Ngayon, bigyan po natin ito ng pangunawa. Basahin natin itong Hebreo 9:14 sa Tagalog ang Biblia. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na nasa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ngayon, pansinin po natin yung salitang espiritu po dito sa ating binasa para magkaroon po tayo ng idea at kaalaman sa ating binabasa. Ano po? Lagyan natin ng highlight. Wala po tayo diyang mababasang banal na espiritu. Ano ho? O Espiritu Santo. Wala po. Kundi salitang espiritu. Malinaw sa atin yung salitang espiritu, tumutukoy ito kay Kristo kasi yung espiritu ay inihandog ang kanyang sarili. So malinaw po, siya yung espiritu na tagalangit na bumaba dito sa mundo na nagkatawang tao. Kaya inhandog niya yung kanyang sarili. Malinaw po ba? Siya yung Kristo na walang hanggang espiritu. O diba? Napakalinaw. Ngayon, kung magbabasa tayo ng ibang salin, tingnan natin sa ASND. Kasi ito mas maraming salitang banal na espiritu. Balikan natin yung ating napag-aralan. 'Di ba? Dito sa ASND, meron salitang banal na espiritu, 'di ba? So dito makikita natin kung papalitan natin itong version nito sa ASND. So ito po basahin natin. Kung nakakaalis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang banal na espiritu. Inialay ni Kristo. Tingnan po ninyo isiningit yung salitang banal na espiritu kasi napakadami pong salitang banal na espiritu sa bagong tipa ng ASND. Kaya ho ito sa pagsasalin po. Hindi naman po para tayo ay guluhin, dituhin. Kailangan talaga natin ng unawa. Kasi po ang sinasabi dito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ayon sa binasa natin kanina. Kung isisingit po natin yung isang salin sa Tagalog ang Biblia, puntahan po natin. So, i-compare po natin ito. Sinasabi po dito sa Tagalog ang Biblia, walang hanggang espiritu. Nakita po ba ninyo? Dito sa isang salin na mababasa natin, ang nakalagay po ay walang hanggang banal na espiritu. So, dito tayo nagkakaroon ng tanong sa ating kaisipan. Alin ba ang tama? Alin ba ang tama? Yung banal na espiritu o yung espiritu na tumutukoy kay Kristo? Kaya nga po, malinaw sa atin na walang ibang tinutukoy sa pangungusap nito ay si Kristo. Kasi wala siyang kamatayan kung tutuusin. Kaya walang hanggang espiritu, wala siyang kamatayan. Paano natin ito patutunayan? Mapapatunayan ito sa mga sulat ni Juan. 1:18, basahin natin. Ito po para magpatunay po sa atin. Sabi po dito, ako'y buhay magpakailanman, namatay ako pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at lugar ng mga patay. Sa isang salin, at ang nabubuhay, ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Malinaw po ba? Magpakailanman. Kaya kung babalikan po natin itong Hebreo 9:14, malinaw po, yung walang hanggang buhay, si Kristo ang tinutukoy. So, ganoon natin uunawain ang kasulatan. Di ba po ba? Ngayon, pumunta naman tayo dito sa Roma 8:2. Bigyan din natin ito ng paglilinaw. MBB, Magandang Balita Biblia. Basahin natin. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamagitan ni Kristo. Sino po yung nagpalaya sa kapangyarihan ng kasalanan? Di ba't si Kristo? Kung unawain po ninyo, si Kristo po ang nagpalaya sa mga taong bihag ng kasalanan. Ito ay MBB. Basa po tayo sa ibang salin. Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So dito malinaw sa ating pangunawa na yung Espiritu ng buhay, si Kristo pala yun na nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So malinaw po.
Kung ito man ay mapaltan po, yung salitang espiritu o ng banal na espiritu, hindi po natin babaguhin yung tamang pangunawa. Kasi hindi naman po ang pagpapalaya ang banal na espiritu, kundi ang nagpalaya ay si Jesucristo. Tingnan ninyo sa ibang salin. So pupunta tayo sa SND, tingnan natin para magkaroon lang tayo ng idea at kaalaman. So basahin din natin ito, Roma 8:2. So lahat ng version binabasa natin para mabaybay natin, para hindi po tayo magkamali sa pangunawa. So dito naman po sa ASND. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Tama po ba yung ibig sabihin po na pakikipag-isa, ikaw ay sumasampalataya at sumusunod kay Kristo? Kasi kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sumusunod ka sa pamaraan ni Kristo, di pa po ba? Tama po ba? Kung hindi ka rin sumusunod sa aral at turo ni Kristo, ay hindi ka nakikipag-isa kay Kristo. So yun ang malinaw, So ituloy natin. Ang sabi pa dito, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritong nagbibigay buhay. Alam na natin na ang espiritong nagbibigay buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit nakasulat po dito banal na espiritu? Kasi nga po, ang kasulatan po dito sa SND, wala nga po tayong mababasang Espiritu Santo. Halos lahat po ang nakasulat ay banal na espiritu. Ito po yung ating natuklasan. 192 words na banal na espiritu sa bagong tipan ng salita ng Diyos sa SND. Kaya nga po, tayo ay tumutuklas, inaalam natin kung tama. Kung pupuntahan natin ito sa King James Version, doon natin makikita kung lalabas po dito ay Holy Ghost o Holy Spirit. So, palitan natin ang salin. KJV. So, punta po tayo ng KJV. So, isingit na natin sa baba. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of the sin and death. Wala pong salitang Holy Ghost, Holy Spirit. Malinaw po para sa atin yung salitang Spirit of life, si Jesus Christ. Malinaw po ba para sa atin? So ngayon, gano'n natin uunawain? Basa ka ng iba't ibang salin. Kasi may nagtanong dito, alin ba ang tamang salin? Wala ho tayong makikitang tamang salin. Kaya nga lang natin binabasa para magkaroon ng unawa. Kasi dito, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga pagbabasa ng iba't ibang salin para makaunawa po tayo. So malinaw na po ba sa atin? Nang tinutukoy dito sa Roma 8:2, walang iba na yung salitang Spirit ay si Kristo, yung nagbibigay buhay. Kasi nga po, bakit po napalitan ng banal na Espiritu nagbibigay buhay? Kaya wag po tayo magsasabing mali. Ang kailangan lang natin unawa. Kaibigan, Kaya dito, meron tayong pangunawa na sa ating binabasa. Hindi na tayo maliligaw. Malinaw po ba? Ngayon, kung malinaw na ito sa iyo, saka ko lang i-discuss kung meron ka pang may tanong ka, Kasi mahaba itong tanong mo, itutuloy ko lang yung third part ng question mo, babasahin ko rin ito. Araw ng Pentecostes, pagdating ng banal na espiritu sa mga apostol at alagad. Gawa 2:16 ASND, ang pangyayaring ito'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Joel 2:28 ASND. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Di ba sabi ng Diyos Ama sa talata, ang espiritu niya mismo. Ganito po mga kapatid, para maintindihan natin itong nakasulat sa Gawa 2:16. Di ba sinasabi dito, ang pangyayaring ito'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel noon. Di ba't ito ngayong naganap? Ngayon, para maintindihan muna natin, tumutukoy po dito sa espiritu ay si Kristo po yan. Ngayon, maunawaan po natin, basahin natin ito. Sa sulat po ni Pablo sa Hebreo 10:7, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balonbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya po dito, lahat po na nakasulat, pinapatungkol po ito kay Kristo Jesus. Malinaw po ba? Ngayon, basa tayo ng ibang salin. Baka
hindi nyo alam yung salitang balunbon ng aklat na nasusulat. Sa ASND tayo magbasa. Kaya sinabi ko sa inyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Kaya po yung mga binabasa po natin, tumutukoy po ito kay Kristo Jesus. Maging sa sulat po ni Propeta Joel, tumutukoy ito kay Hesus Kristo. At magbasa pa tayo ng kasulatan, dagdag kaalaman po, dito sa Lucas 24:44. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo, noong magkasama pa tayo, na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo. Ito nakalagay po sa mga isinulat ng mga propeta. Si Propeta Joel po yan, isinulat po yung tungkol kay Jesus. O di ba? Ito yung sinasabi po ninyo. Dito sa Aklat ng Gawa, sulat ng mga apostol na sinasabi ni Pedro, at dito po sa Joel 2:28 na binasa natin patungkol po doon sa Espiritu, tumutukoy po ito kay Kristo. Di ba po ba? O basahin natin ang Joel 2:28 na sinasabi mo. Basahin po natin sa ASND. At pagkatapos ibibigay ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. So ito'y natupad po sa panahon po ni Apostol Pablo, na kung saan itong mga babae at lalaki nagpapahayag po ng kanyang salita, nangangaral ng ebanghelyo. Meaning, ito po yung mga Israelita na nagkalat na kung saan inusig ni Apostol Pablo. Ngayon, alamin natin ang pangyayaring ito sa panahon ni Apostol Pablo. Basahin natin dito sa ASND. Ano ho? Sinasabi po dito sa Gawa 22:4, inusig ko at sinikap na patayin ang mga sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinulong, lalaki man o babae. Bakit po ikinulong ni Apostol Pablo? Sapagkat ito po yung mga nangangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Malinaw po ba? Basa tayo ng ibang salin. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinalian at ipinasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Nakita po ba ninyo? So natupad po na sila'y nagpapahayag ng ebanghelyo. Ang problema po ay nagkaroon po ng pag-uusig na si Apostol Pablo ang naging dahilan sa pangangaral nila ay sila po ay nakaranas ng ganitong matinding pag-uusig. Malinaw po ba para sa atin ito? Ang mga bagay nito. At ngayon, itong huli mong katanungan, ilinaw pa natin. Ano ho? At nagtsatsaga po ako para sa inyo, para sa lahat po na dumadaan sa ating channel ay makaunawa po ng banal na kasulatan. Dahil nga po sa dami-daming lumabas na version, baka ho tayo magkaroon ng maling pangunawa at ikapahamak natin iyon. Kaya ho tayo ay nagkakaroon ng ganitong mga discussion na sa inyo po kung paniniwalaan nyo o hindi. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Ngayon, basahin natin pa itong huli mong katanungan. Kung ang Espiritu ng Diyos ang ibibigay ng Diyos Ama sa mga tao sa panahon na iyon, bakit hindi ang Panginoong Hesus ang dumating sa araw ng Pentecostes? Bakit yung Banal Espiritu ang dumating? Pwede bang pakilinaw, Brother Owen? Dahil nakakalito. Sana masagot sa susunod mong video, Brother Owen. So ito na nga po, pinapaliwanag natin yung mga bagay-bagay. At dito naman po sa sinasabi yung Pentecostes, ito pong Banal na Espiritu para doon sa mga apostol. Ito yung pasimula ng gabayan ang mga apostol. Pero yung ipapangaral nila, yung Ebanghelyo ni Kristo, katulad nung ating na-discuss do sa panahon po ni Apostol Pablo. Ito pong Pentecostes, mababasa po natin sa Gawa chapter 2. Puntahan po natin. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag ng Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya.
sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. So malinaw naman po dito para makita natin yung symbolical ng isang dila na parang apoy. Ito po yung pagsama po ng banal na espiritu sa bawat mananampalataya sa panahon na iyan. Ano po? Ngayon, kung babasahin natin sa isang salin, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So ito po yon. Yung banal na espiritu at Espiritu Santo nangangahulugang iisa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay magbabasa kung may masasabi o may mababasa tayong banal na espiritu. Pero ang kailangan lang po natin, uunawain po natin yung nakasulat, yung pinakabuod ng pangungusap. Kasi nga po, nakalagay minsan yung salitang espiritu, no? Binibigyan po ng, sa pag-translate, nilalagyan po ng banal na espiritu. Pero kung ating iintindihin at uunawain natin, kanino tumutukoy, sa banal na espiritu o sa espiritu ng Diyos? Diba? Pinakita ko po sa inyo ang dalawang pagkakaiba. Kaya doon sa ating babasahin, para hindi tayo malito, uunawain po natin yung pangungusap. Ano ho? Pero sa pagkakataong ito naman, nabubuo yung salitang Espiritu Santo at doon sa isang salin, banal na espiritu, hindi na tayo magkakamali. Tumutugma naman po. Kasi nga po, ito po yung patnubay nila pag sila'y mangangaral sa patnubay po ng Espiritu Santo. Malinaw po ba? So hindi po tayo magkakamali sapagkat wala naman salitang Espiritu ng Diyos. Doon sinasabi po ninyo, no ho, wala po tayong mababasang Espiritu ng Diyos na kung saan dito sa panahon ng Pentecostes, talagang banal na Espiritu po yun na ating mababasa. Ano ho? O, tingnan natin kung may salitang Espiritu ng Diyos, ating tuklasin. Ngayon kaibigan, habang aking hinahanap sa aklat ng Gawa, wala po tayong mababasang Spirit of God kahit King James Version. Wala rin po tayong mababasa na Espiritu ng Diyos sa aklat ng mga gawa. Wala po. Kasi nga po yung Holy Spirit, Holy Ghost o Banal na Espiritu, makikita natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa panahon po ng mga gawa. So yun ang malinaw po. Sa natuklasan natin, sa aklat ng mga gawa, wala kang mababasang Espiritu ng Diyos. So yan lang po ang ating naibigay ko po sa inyo, kaibigan. Sana maintindihan mo itong mga ibinigay kong mga talata para sa iyo. Ulitin muli at i-review mo para maintindihan mo. Bago ka uli mag-comment, makikita mo yung katotohanan na sinasabi ko na binabasa natin sa kasulatan. Ngayon, balikan po natin itong Hebreo 10:29 dito po sa ASND, Dibat Banal na Espiritu. Ngayon, nagiging malinaw sa atin ito kung babasahin natin sa mga iba't ibang salin tulad po dito sa ADB, yung Espiritu ng biyaya, tumutukoy po ito sa anak ng Diyos na walang iba sa ating Jesucristo. Bagamat ito ay naisulat sa Banal na Espiritu sa mga ibang salin tulad ng ASND, binigyan lang tayo ng idea at kaunawaan. Alam niyo po mga kapatid, dahil natuklasan natin yung salitang Espiritu Santo, wala po talaga tayong mababasang Espiritu Santo sa version po ng ASND. Ang nakasulat po, base dito sa ating natuklasan, Banal na Espiritu lang po ang mababasa natin sa Bagong Tipan, ay meron pong 192 words na Banal na Espiritu. Kaya ho dito, makikita natin yung ating unawa sa halip po na Banal na Espiritu ang nakalagay dito. Ito po yung mga naunang salin at malinaw naman po sa pangunawa kung babasahin natin. Tama po yung ADB, tama rin po yung Tagalog ang Biblia,
Magandang Balita Biblia, maging sa King James Version. Hindi po dapat tayo malito kundi unawa ang kailangan natin nang sa ganon magkaroon po tayo ng tamang pangunawa sa mga binabasa natin. So salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory. Amen.